Kompleto na kami. Dito na si Father Flavi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Bong Sarabia, isa sa mga conveners. Nais kong pasalamatan ang mga matatapang na mga kapamilya na mga biktima ng mga extrajudicial killings noong panahon ni Pangulong Duterte. Kasama po natin yung 45 families ngayon sa araw na ito. Saludo po kami sa inyong pagmamalasakit para sa ating bayang Pilipinas. Sa mga hindi po nakakaalam, kabilang po ako sa naghain na ikatlong impeachment complaint laban sa kay BP Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa Kongreso na nag-impeach kay BP Sara Duterte noong February 5, 2025. 240 congressmen, lahat sila. Subalit nalulungkot po ako na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikilos ang Senado para simulan ang pandinig dito. Ang sabi po ni Senate President Chis Escudero ay wala po daw clamor para umpisahan na kaagad ang impeachment trial. Kaya minabuti po namin na ngayong umaga, kasama po ng iba't ibang miyembro ng mga religious organization, ay inilunsad ang People Impeachment Movement. Ito po ay samahan ng mga iba't ibang religious group at sectoral representative na lumalaban sa pamahalaan, pananamantala at pag-aabuso. Layunin po namin na kalampagin ang Senado upang maumpisahan na ang trial ni BP Sara Duterte sa magitan ng pagpalaganap ng 1 million na pirma para agang pagdinig ng impeachment trial ni BP Sara Duterte. Ang tema ng ating programa ngayong araw na ito ay sunog sala kontra abo. Abo meaning abusive behavior and oppression. Dahil nais naming umalingaw-ngaw sa lahat ng dako dito sa Pilipinas ang mga kasalanan ng pamilya Duterte. Ito po isusundan ni Father Flavi mula sa SVD. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Father Flavi Villanueva, SVD. Isa po akong miyembro ng People's Impeachment Movement dahil gaya po ng mga kasamahan ko na narito ngayon, naniniwala po kami na kailangang maumpisahan na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at panagutin po siya sa kanyang mga kasalanan. Napapanahon po ang naganap na pagsusunog ng palaspas kanina dahil ito po ay kumakatawan sa 7 kasalanan ng mga Duterte sa sambayan ng Pilipino. Mga kasalanan tulad ng kayabangan, kasakiman, pagdanasa sa kapangyarihan, katakawan sa kapangyarihan, at yaman, galit at katamaran. Sinunog po natin ang mga palaspas kasama ng mga kasalanan ng mga Duterte gamit ang kandila ng pag-asa at katarungan. Ito po'y simbolo ng malakas na deklarasyon ng pagtutol sa pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan, kasabay sa panawagan para sa katarungan sa lahat ng mga biniktima ni Rodrigo Duterte ng EGK. Hindi man po ako abogado, pero ayon sa mga eksperto, malinaw po ang sinasabi ng saligang batas na forthwith. Ibig sabihin, kaagad-agad, agaran, now na, hindi sa Hulyo, hindi bukas, at hindi kung kailan lang maisipan ng Senado o partikular ng Senate President na si Chis Escudero. Kaya nananawagan po kami sa Senado, agaran ng umpisahan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. This is their moral obligation. A moral obligation that we stand firm because we believe that denouncing evil and standing by the good is our highest calling.
Kung ayaw po ng Senado na umaksyon, ang taong bayan po ang sasamang kikilos para sila ay umaksyon. Clamor, ito ang aming handog. Bahagi rin sa pagkilos na ito ang tiyakang irerespeto ng Senado ang due process at mga rekomendasyon ng Kongreso mula sa napakaraming pagdinig na kinilalang ginawa ukol sa mga anomalyang paggamit ng pondo ni VP Sara Duterte. Huwag sanang kalimutan ng ating mga senador na ang kanilang loyalty o katapatan ay dapat sa bayan at hindi para sa sinuman, pera o sariling kapakanan. Pakinggan sana nila ang boses ng taong bayan na humihingi ng pananagutan. Gawin na nila ang tungkulin iniatang ng saligang batas sa kanila at huwag itong patagalin pa. Ngayon ang panahon para sa mapanagot at mahatulan si VP Sara. This is a choice. This is a battle between good and evil. Ang susunod pong magbibigay ng mensahe ay mula kay Mr. Randy De Los Santos. Magandang umaga ho sa lahat. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin ni Kian De Los Santos. Sa ilalim ng nakarang administrasyon, nasira ang moral fabric ng ating lipunan. Namayani ang kalupitan at karahasan at nawala ang diwa ng pagmamahal sa kapwa. Huwag nating hayaang maulit ito. Kapag nakaupo ang isa pang Duterte sa palasyo, siguradong mauulit ang nangyari sa rehimen ng kanyang ama. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Base sa kanyang mga kilos at galaw, si Sara at ang kanyang ama ay iisa. Ayaw ng pananagutan. Abusado sa kapangyarihan. Hindi ginagalang ang batas at mukhang sanay na rin sa karahasan. Gagaling ang sugat, may hilom ang sugat na nilikha ng mga Duterte sa ating lipunan kung tuluyang mawawala sila sa kanilang pamamahala. Huwag nating hayaang bumalik pa ang kalupitan at karahasan sa nakaraang administrasyon. Ngayon pa lang, pigilan na natin ang tangka ng mga Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Ang susunod na magbibigay ng mensahe mula kay Pastor Leonard Arevalo. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Pastor Leonard Arevalo na kumakatawan sa Novaliches Ecumenical Fellowship. Nakikiisa po ako sa People's Impeachment Movement. Walang puwang sa ating pamahalaan ang mga ganitong uri ng leader. Huwag natin siyang hayaang mapatuloy pa sa gobyerno. Ang laban ito ay hindi laban ng iilan. Laban ito ng sambayanan na galit sa katiwalian at nagnanais ng pananagutan sa mga ng abuso sa kaban ng bayan. Mayroon tayong moral obligation na bantayan at tiyaking uusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Huwag nating sayangin ang mga ginawang investigasyon ng ating mga mambabatas para mailabas ang katotohanan ukol sa ginawang pagwaldas ni VP Sara sa 125 million intelligence fund. Inuulit ko, hindi ito laban ng iilan, kundi ito'y laban ng sambayanang Pilipino na nais burahin ang katiwalian sa pamahalaan. Nakita natin ang talamak na katiwalian sa nakaraang administrasyon. Huwag nating hayaan na makatakas si VP Sara sa pananagutan. Ang susunod po na magbibigay ng mensahe ay mula kay Sister Evelyn. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Evelyn na kumakatawan sa Justice, Peace, and Integrity of Creation ng CMSP. Ang pera na pinag-uusapan natin po dito ay galing sa dugo
pawis at luha ng ating mga kababayan na ginasta lang sa loob ng 11 araw. Nagamit sana ito sa mga makabuluhang proyekto para sa ating mga kababayan, pero napunta lang ito sa bulsa ng mga gahaman. Malaking inhustisya po ito para sa taong bayan kung patatagalin pa ng Senado ang prosesong ito. Ang susunod po, nagbibigay ng mensahe mula kay Father Junito Cabillas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Father Junito Cabillas, pari ng Iglesia Filipina Independiente or Aglipayan Church. Ang Iglesia Filipina Independiente ay kasapi ng National Council of Churches in the Philippines. Ang pagkilos na ito ay una pa lang sa marami pang pagkilos para kumbinsihin ang Senado na simulan na agad ang impeachment hearing ni Sara Duterte. Kami lang ang magsisimula at magsisindi ng apoy sa labang ito. Marami pang grupo at mga individual ang nagpapahayag ng intensyong sumama at sila'y lilitaw rin sa mga susunod na araw para samahan kami sa pagkilos na ito. Ito ay simula lang ng napakaraming pagkilos ng mamamayan sa iba't ibang parte ng bansa sa mga susunod na araw upang pilitin ang Senado na umpisahan na ang paglilitis kay VP Sara. Nananawagan din tayo sa iba pang mga grupo at mga individual na kaisa natin sa hangaring mapapanagot si VP Sara na samahan tayo sa labang ito. Kapag mas maraming titindi, mas malakas ang ingay ang ating malilikha na magkukumbinsi sa Senado na aksyonan na ang impeachment complaint laban kay VP Sara. And last but not the least, message from Father Joel Zabalia. Ako po si Father Joel Zabalia, isa po sa mga nag-file ng impeachment plea kay VP Sara at miyembro po ng People Impeachment Movement. Bukod po sa pagpapanagot kay VP Sara, bahagi rin ng ating layunin ay hindi na makahawak pa siya ng pwesto sa gobyerno. Pagod na ang taong bayan sa mga nangyaring pang-aabuso, kalupitan, pang-aapi sa panahon ng dating Pangulo. Bukod pa niyan, tinakpan din ng mga Duterte ang dignidad ng karapatan ng mga Pilipino. Malaki ang iniwan nilang sugat sa ating lipunan na hanggang ngayon ay hindi pa naghihilom. Kung hahayaan nating makabalik sa kapangyarihan ng isa pang Duterte, muli na namang mananariwa ang sugat na ito at magbabalik sa lagim na dinara sa mga Pilipino sa kanilang pagkamal ng kamangyaman at pagpatay sa mga inosenteng sibilyan. Huwag na nating hayaang mangyari ito. Nakita na natin na hindi karapat-dapat si VP Sara na maging lingkod bayan. Mas inuna pa niya ang magkamal ng salapi kaysa ayusin ang problema ng edukasyon para sa ating mga kinabukasan ng ating mga kabataan. Huwag na natin siyang bigyan ng espasyo sa gobyerno. Mangyayari lang ito kung sisimulan ng Senado, lalong sa madaling panahon, ang impeachment. Tayo kumilos upang tuluyan ng makunbin ng Senado at makunbik si VP Sara. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga panawagan na simulan na ang impeachment trial. No? Mula sa hanay ng mga taong simbahan. People's Clamor, ika nga. Ngayon, bubuksan na po natin ang floor para sa katanungan
Your name, media outlet, and then your question po. Good morning po, Tina Panganiban Perez po from GMA. Nabanggit po kanina ni Father Bong yung pangangala po ng pirma para sa pagsisimula ng Senate impeachment trial. Expound po yun. Ilan pong signatures, hanggang kailan po mangangalap, saan pwedeng pumirma yung gusto. Thank you po. Meron po tayong ilalabas na online platform. Meron din po tayong physical form na iikot po sa buong Pilipinas. Sa bawat rehiyon po, bababa po kami. Kasama po ang mga tahimik na mga Pilipino na naghihintay lang ng ganitong pagkilos ay sama-sama pong bababa ng sabay-sabay upang maabot namin ang permang kailangan hanggang matapos itong ating pong dumating ang Pentecost Sunday. 1 milyon na ang aming target. At pagkatapos nun, kung sakali, itutuloy pa rin po namin ito hanggat hindi po kikilos ang atin pong Senado na ngayon tila natutulog sa pansitan. Next question po. Good morning po, Jerry from Radio Veritas. Tanong ko lang po, paano po yung, hingi po sana ako ng paalala or mensahe mula sa inyo para sa mga Pilipino, higit na ngayong panahon ng Kwaresma po, kung paano nila magagamit yung ito upang mag-discern para sa nalalapit na 2025 midterm election, higit na para hindi maiboto yung mga tumatakbo na merong katangian ng abo. Salamat po sa katanungan. Kaya po natin pinili na itapat ang aktibidades na ito ay bukas ay Ash Wednesday. At kaya rin ho natin pinili yung pamagat na sunog abo. Kontra sunog sa abo. Ibig sabihin, ito mga palaspas na ating sinunog ay kumukumpas o sumisimbolo sa mga kasalanan. At ito'y kasalanan na to ay nakikita higit una sa mga namumuno sa atin. Sa mga pinuno na panaypuot at pambabastos sa pananalita, sa mga politiko na sariling kapakanan lang ang ninanais, sa mga politiko na gusto nila na ang kaban ng bayan ang mapa sa kanila, sa mga politiko na nagpapabayad para magkaroon at maging tulay ng kanilang mga desisyon. Ito po yung ating pilit na sinusunog upang sa gayon, sa diwa ng pananampalataya, sa diwa ng Kwaresma na tumatawag na magbago sa tulong ng Ebanghelyo, ang bawat Pilipino, lalong higit ang mga boboto sa Mayo, ay mabiglang linaw ng isipan. We call every Filipino to discern for the truth, because in the truth, we find not only liberation, freedom, justice, and peace is espoused to it. Maraming po salamat. May magtatanong pa po ba? Si Treng Yaranan po sa parokya ng Lourdes at sa grupo po ng Kabuhay, Kalakbay sa Buhay, grupo ng mga EJK sa parokya. Nadinig ko kanina na marami pang susunod na gawain. Sana ay malaman namin yung mga ilang schedules na para makapaghanda pa kami ng mas malalaking grupo at maka-join marami sa amin. Yun lang. Nagre-request ng mga schedules ang mass movements, mass support. So definitely meron yan. Spacer. Marami naman naka-schedule na mga pagkikilos, hindi lang kami, kasama pa ang ibang impeachment complainants. Isa nga ito, ibababa kami by region, kasama ang different churches, ang National Council of Churches in the Philippines, ang Evangelical Churches, ang Social Action, NASA, ng CBCP, kapartner namin dito,
at ang ibang mga sectoral groups. So may mga online advocacies pa rin, at the same time physical signing talaga. So mangyayari ang iba na ito sa ibang mga parokya ngayong Quaresma, Holy Week, pwede po mag-sign doon. Ang gusto natin ay later on, kung alam natin na may sesyon ang Senado, pupunta din po tayo doon at mag-rally para ipahayag natin physically ang ating clamor kay Chis Escudero. Or baka nga, ikutan natin yung building nila na pinapagawa, 30 billion doon sa BGC. No? Pwede tayo mag-rally doon. Tanda na madaliin natin ito. No? Ang isang pinakamalaking kasalanan na minensyon natin kanina ay katamaran, laziness. At mukhang tinatamad ang ating Senate President si Chis Escudero at ibang mga senador. Mahirap po magtatamad-tamad. Ito po yung sin of omission. Kapag hindi natin ginawa ang dapat nating gawin, lalong-lalo na sa pagpapatigil ng kasamaan, kasalanan po yang malaki. No? So, marami pa pong pwedeng manakaw, marami pa po pwedeng magawa ang mga Duterte kapag hindi natin sila harapin. No? So, let us dispose ang mga cases para lumabas ang katotohanan at nawa partner natin dito yung Senado. Nagpapasalamat tayo sa Kongreso na impeach nila. Pinakamaraming signatures po ito na nakolekta laban sa isang ini-impeach. No? 240 ang nag-sign. So, nawa yung Senado gawin na ang constitutional obligation nila na litisin at i-convict si Sara Duterte. So, wag na po sana patamad-tamad ang Senado. Dahil maraming problema ang Pilipinas, kahirapan, yung gutom, yung low quality ng education. Marami nang pinangako ang ating mga politicians, mga trapo. Pero dahil tamad sila, ni umuusad. Challenge din po ito sa sambayang Pilipino. Huwag tayong maging tamad. Let us pursue justice. Let us pursue kung ano yung mabuti sa ating kapwa Pilipino. Good morning po, Lianes Capanti, GMA News Online. Senate President Escudero po kasi released a schedule. I'm not sure if you're already aware. Meron siyang timeline na ni-release for the trial. At sinabi niya rin na most of the senators are agreeable na July 30 pa simulan yung trial. So, I would just like to ask, bakit po hindi kayo agreeable dun sa schedule na binibigay ni Senate President Escudero? And dugtong ko na lang din po, ano po ang mangyayari kapag nakuha nyo na yung 1 million? I mean, do you go to the Senate in Pasay? Or ano yung, you transmit the signatures? How do you proceed from that? Pero yung first muna, yung bakit hindi kayo agreeable sa timeline na binigay niya? Personally, or at least with upon our own discernment, yung impeachment ay isang seryosong bagay. Hindi usap-usaping pangkalye or barbero. Hindi ko naman minamatay yung barbero. But ang akin ay isang mahalaga, matimbang, at seryosong usapin. The word is forthwith. July 30 is not acceptable because it has long delayed the due process that we and all the rest of the Congress have been clamoring for. Matagal, pinatagal, at sabihin nating hindi binigyang halagang pansin yung issue. And this is, for us, not acceptable. We would like to
bank on the serious idea that this is a serious charge, therefore needing a serious and immediate response. Gusto din po natin siguraduhin na uusad itong impeachment case. Dahil 19th Congress yung nag-impeach, sana tanggapin na ito ng Senado, mag-set up na sila, start na yung trial, para hindi magkaroon tayo ng technical. Ang kinakatakot po namin ay pagdating sa 20th Congress, sabihin ng 20th Congress na, dapat na umpisahan or na tapos na ito sa 19th Congress. So, and that would bar us for 1 year ng impeachment case para kay BP Sara. So, ang intention natin, as soon as possible sana, or at least, maumpisa na ng Senate yung trial, mapadala na yung mga sabina, para malitis, pagbalik nila after election, nandyan pa sila. And they continue. At later on, mahirap kasi ma-technical. Yun po yung constitutional issue dito na marami naman po. Aywan ko kung may narinig kayo na member ng Constitutional Commission na iba ang interpretasyon sa fourth with. Lahat halos na constitutionalist nagsabi na immediate, gawin agad. Yun po. Actually, kung hindi po namin, we will also clamor, we will also request sa President Marcos na mag-call talaga ng special session for the Senate. Pero alam natin, trabaho na ito ng Senate. Hindi na ito trabaho ng executive or ng Congress or even by the Supreme Court. The ball is with the Senate President and his company. Father, Paterno S. Maquel from Rappler. I just have two questions. My first question is, getting 1 million signatures is a logistical nightmare, and it also requires funds. How are you arranging the logistics for this, and how are you funding this? That's my first question. Unang-una, ito ay voluntaryong pagkilos at marami po mga organisasyon na pribado ngayon ay tumutulong sa amin na nagsisimula na pong gamitin ang sarili nilang mga logistics para po makababa ang aming grupo sa iba't ibang mga probinsya. Kaya't hindi po namin po problemahin ng pondo sapagkat sa bawat probinsya na pupuntahan namin ay meron pong mga grupo at organisasyon na siyang sasalo sa amin doon para siyang bahala sa mga gastusin at hindi po natin yung problema sapagkat ang aming pinaglalaban ay hindi namin personal kundi problema ng bayan, kaya ang bayan ang sasagot para sa amin. Father, my second question is, medyo kakaiba yung ginawa niyong ritual kanina. Ginagawa tuwing bago mag-Holy Week yung pagsusunog ng abo, pero kanina sinunog niyo yung kasalanan ng mga Duterte. Na-anticipate na natin na may magkasabi, bakit yun namang ginagamit ang ritual ng simbahan para sa political messaging? How would you respond to that kind of criticism? Let me make it clear that it just so happened that the sins of the Dutertes are the most recent and most grave. I've committed, and I feel remorse dun sa mga kasalanan na sinunog ko rin kanina. Why? Because I'm guilty of all of them. At ito rin yung panawagan din natin. Hindi pwedeng ituro mo si Duterte na hindi ituturo yung sarili mo. Hindi mo pwede ituro si Marcos at sabihin siya lang o sila lang ang may kasalanan. Lahat tayo ay may kasalanan. Kaya nga meron tinatawag na pambansang dagok sa dibdib. Merong tinatawag na pambansang pagluhod. At kung may bansang pagluhod, pagdagok sa dibdib, pagdinilay, pambansang pagdinilay,
baka makamtan din natin yung pambansang pagbangon at pagpapanibago. Nagsisimula lang po sa pagsusunog ng abo ng kasalanan, lalong higit sa mga nagdaan o lalong higit sa nagdaan administrasyon. Bakit kamo? Walang ibang administrasyon na nagpapatay ng 30,000, 32 bawat araw. Walang ibang administrasyon na gumastos ng 125 per day. Walang administrasyon o presidente ang nagmura kaliwat kanan at walang habas ni yurak ang mga democratic institutions. So, for this, I will also hold him personally accountable, just as I recognize that those ashes, those ferns, and those mga palaspas na yon ay mga kasalanan ko rin sinusunog. Kaya, please don't get us wrong. The last thing that we would want to do is to judge anyone. But we would hold anyone, especially for their public sins, accountable. Thank you. Yung ginawa natin ngayon ay pareho ito ng ginawa ng mga propeta sa lumang tipan. No, nagsisi, nakita ng mga propeta na nagkasala yung bayan kahit na ang kanilang mga hari. And everyone were invited to repent at gumawa ng penance. So, ang amin pong title ay Sunog, Sala. Tapos, kontra abo. Yung abo po ay abusive behavior and oppressions. So, behavior po yung tukoy natin dito. Yung maling gawa na nakaka-damage ng kapwa o ng ating bayan. Hindi po natin pinasasama yung pagkatao ng mga Duterte. Yung kino-confront natin, gaya ng kinonfront ng mga propeta nung una, yung maling gawa na nakakasama sa bayan. Yun po yung tinitira natin dito. Alab Cruz of Solidarity and Beatus Nanays. I would like to thank you for playing your prophetic role. No? Kailangan talaga natin to. Number one, sana po, halimbawa, magawa din natin itong ritual na to, dasal sa LGU level. No, like Caloocan having the most number of EJK during Duterte's time. No, hanap tayo ng katulad din ng ganitong parokya. No, gawin ho natin 'yon. No, malaking bagay 'yon. Talagang marami kami doon. Pangalawa po, ang apprehension namin kapag halimbawa ngayon ang impeach Sara, parang ang hirap dahil dominated ng Duterte senators, hindi ho ba? Pag natalo tayo dyan, that's a big risk. No? Pangatlo, maganda ring i-promote natin na let's all help the pro-impeachment candidates. No? Isabay na rin natin yun. Dahil long-term tayo ang Senado matagal ng ganyan no? Hawak ng hindi ng tao pero ng mga diktador. So talagang the whole Senate composition, except of course si Senator Risa, we should campaign for and help those pro-impeachment. Lumalabas sa survey, grupo pa rin ni Duterte ang most popular. So malaking risk po yun. No? So let's anticipate this eventuality. No? So yun lang po. How do we prepare for that? No? At posible po bang gawin natin ito na sa mga iba-ibang diocese, no? Although you mentioned it. Yung panawagan namin talaga is simulan, convene po, no? Litisin si Sara Duterte. Yun po ang kuha namin. Ang gusto na namin makita yung mga ebidensya sa impeachment court. Yun po yung pinakamahalaga. At sa tingin ko, matalino naman ang bayang Pilipino sa paghusga. At sa tingin ko, makikita din ng mga senador yung ebidensya, yung mga bukas pa. No? Of course, si Bato, si Go, hindi na tayo, wala tayong magawa dyan.
Pero alam natin ang iba pa, bukas pa. No? So, yun po yung kuha natin. And of course, isang election issue po talaga ito. Election issue. Gaya ng isa ding kasalanan kanina ng pupunteriya natin sa mga Duterte ay tungkol sa kapangyarihan. No? Kapangyarihan. Ang sinuko nila yung kapangyarihan, yung soberenya natin sa mga China. Yung West Philippine Sea, issue po yan. Kaya kung sino po yung pro-China, no? Sana bantayan po natin at sana wag na butuhin. Hindi po kami nagdidikta kung sino butuhin. Sagrado po yung inyong pagboboto, pananagutan nyo sa Diyos at sa sambayanan yan. Pero kami nagsasabi lang na ito yung sana na ang mga issues para sa ating sambayanan, sana makita ito ng lahat at makadesisyon sila ng mabuti. Pero no, ang issue ng pagboboto ay personal yan, sagrado ninyong akto yan sa loob ng voting precincts. Father, buti nabanggit niyo yung sa China, no? Because what will add impetus, yung i-associate, ulit-ulitin natin yung kasalanan nila Duterte sa bansa. At what unites all Filipinos would be, most majority, is the China issue. The pro-China sila. Suggestion lang po, hindi kasi bumababa to sa parish level, ano? Pero turo ang simbahan, principle of political participation, na issue-based. Sana naman, yung ilang mga kaparian na kakilala natin, ipaalala natin na pinag-uusapan to sa level ng dialogue. Ang sinasabi nila, sa politics, ayaw nila. Hindi ho po pwedeng gano'n, no? Yung political participation, may guidelines naman tayo dyan at babanggitin lahat ng issues, no? At para for a more reflective choice, no? Kailangan kasi natin talagang bumaba sa komunidad, no? Yun lang po. So yung China issue, number 1 po yan. Meron pa po bang nais Ay, meron pa ba? Isa po ako na sumang-ayon sa pagkilos na ito, na impeach ang mga Duterte at panagutin sila. Nakikisa po ako. Ako po ay isa sa mga Pilipino at taong simbahan. Gusto ko lang pong itanong sa inyo, itinuturing ba natin ang mga dilawan, ang mga pinklawan, ang mga pulahan bilang kakampi o kaaway? Ang aking pong sagot dito ay ito po'y laban ng hindi kulay, laban po ito ng mga Pilipino. Kaya po kami po'y naninindigan, wala po kaming kulay, kundi kulay po ng isang Pilipino na may kapwa nagmamahal sa ating bayan. Kaya walang pinklawan, walang dilawan, walang pulahan. Ang laban po ito ay korupsyon at patayan. Yun po yung dapat nating bigyang kulay ngayon. Meron pa po, kung meron na, i-wrap up na natin ang ating activity. Meron pa gusto magtanong? Alright, nais po namin pasalamat kay Father Randy Flores at ang mga personnel sa parokya na to sa pag-accommodate ng activity na to.